Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang hadlang sa energy mo, paano ito mapipigilan o masosolusyonan, at ano ang outcome. Reading din ito para sa mga person na may pagkalito or takot sa mga sitwasyon na di mo masolusyonan o di mabigyan ng desisyon. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. Ito yung start ng 1 week reading mo. Seven of Swords, Six of Pentacles, Five of Swords. Itong mga cards na ito sa hadlang, hindi naman masamang maging mabuti sa kapwa mo. Pero pinapakita rito na yung mga taong tinalikuran ka, hindi maganda yung naging trato sa iyo. May lakas loob pa rin na ikaw yung lapitan kasi alam nila na hindi mo sila tatanggihan at saka mapagpatawad ka. Yung power na kaya mo silang matulungan, meron ka ring power na kaya mo silang iwasan. Dahil sa cards na ito, pinapakita na hindi mo na gustong maging hadlang pa yung ibang tao sa mga positive na dumarating sa iyo. Sa career o negosyo, mag-ingat sa mga taong kinakaibigan or pinagkakatiwalaan. Kasi posible na ikaw yung mapagbintangan sa maling gawain ng iba. Or yung effort mo sa karir o negosyo ay iba yung makinabang. Kaya ang ilan sa inyo, nilalabanan mo itong mga taong hindi maganda ang trato sa iyo. Ang iba naman ay pagod ka na sa ganitong maling behavior, kaya posibleng mag-iba ka ng trabaho. Pinag-iisipan mo na ito. Para sa ilang single, mag-ingat sa potential person na sobra yung pagpapakita ng concern sa iyo or kabaitan. May mga kapalit yung mga ipinapakita niya sa yung mabuti at hindi maganda yung intensyon niya sa iyo. Kaya mas makakabuti na huwag mong ibigay yung 100% sa taong kinikilala mo. Ang ilan sa relationship, nakadalawang cards ka na may maling ginagawa yung person mo. Kumbaga kinukutuban ka na merong betrayal or inililihim siya sa iyo. Hindi mo to pinapahalata sa person mo at ready ka sa posibleng mangyari. Knight of Wands, Nine of Swords, the Chariot. Ito naman yung paraan kung paano mapipigilan or masusolusyonan. Pinapakita rito sa cards na ito na kahit hanggang dito ay alam mo na merong hindi magandang gagawin ng person mo sa iyo, ano man ang gender niya. At nasa iyo ang final decision kung patuloy mo bang hahayaan na ganito yung magiging sitwasyon nyo or kukumprontahin mo siya. Kasi itong mga cards pinapakita na ikaw naman yung kailangan kumilos at mag-control sa situation. Pero may ilang Virgo na napapangunahan ka ng emosyon mo, takot at kalungkutan, kaya hindi ka makapagdesisyon or wala kang magawa. Na kahit alam mo kung ano yung nararapat. Sa financial, meron namang darating pero hindi ito ganun kalakihan. Pero makakatulong pa rin sa ibang pangangailangan mo. At yung financial ay unti-unti na magkakaroon ka at mababayaran mo yung mga nahiram mong financial or mabibili mo yung mga pangangailangan mo.
Ang ilan sa inyo, yung panggagalingan ng financial ay mula sa ibang bansa or may person na magbabayad na sa iyo. Ang ilan sa inyo, may iba ka pang racket bukod sa trabaho mo or negosyo kaya meron kang kinikita na kahit hindi ganun kalakihan. Ang ilang single, naka-4 na cards ka na para sa panlilinlang. Huwag basta-basta magtitiwala sa person na kakakilala mo pa lang. Kahit na naiengganyo ka sa mga sinasabi niya sa iyo or meron siyang itsura. At saka ang ilang single, habang may kalungkutan or natapos na yung kalungkutan na nararamdaman mo, merong potential person kang makikilala na magpapatibok muli ng puso mo, ano man ang gender mo. Ang ilan sa inyo sa relationship, pilit mong sinusolusyonan yung mga problemang dumarating sa inyo ng person mo. Lalo na't ang ilan, LDR ang connection nyo ng person mo kaya gusto mo na mas marami kayong panahon na makapag-usap. Posible din na isa sa inyo ng person mo ang mag-give up na sa relasyon. Kasi nakikitaan mo ito na walang progress at saka nahihirapan ka rin na unawain yung person mo at ganun din ang person mo sa iyo. Ang dami niyong pagkakaiba na kailangan yung pag-usapan at pagdesisyonan. Queen of Wands, Six of Cups, Ace of Swords. Sa cards na ito, sa outcome, mas lalo pang lumalaki yung pakiramdam mo na maging malaya at saka nagiging matalas din yung pakiramdam mo sa mga bagay na gusto mong magstay sa buhay mo at saka yung dapat mo nang kalimutan. May mga person pa rin na alam mong pwede mong mapagkatiwalaan at saka magkakaroon na rin ng mental clarity na makikita mo kung saan ka mas nag-grow or nagtatagumpay sa career man, sa negosyo, or love life. Magkakaroon ka na rin ng sarili mong solusyon at saka desisyon sa mga gumugulo sa buhay mo or sa kaisipan. Ikaw mismo yung gagawa ng paraan para wala nang maging hadlang sa mga plano mo or desisyon. Para sa kalusugan, nakadalawang cards ka na good health ang kalusugan mo. Mag-ingat ka lang sa matatalas na bagay, injury, o kaya yung maaksidente ka dahil sa pagiging careless ng iba. Magkaroon ka man ng sakit, mabilis yung recovery kasi malakas yung pangangatawan mo. Para sa ilang single, magiging maganda yung connection mo sa person na nagkakagusto sa iyo or kahit sa mga katrabaho mo. At saka pinapakita sa bawat cards, kahit hanggang dito na merong past person na magbabalik. Pwedeng nakarelasyon mo siya dati, kababata, schoolmate, na magiging maayos na yung connection nyo. Pero kung naging magkarelasyon kayo ng person na ito, magsiset ka ng boundaries kung ano yung gusto mong maging connection nyo. Ay teka lang guys alamin muna natin yung final card mo. Ibang cards yung binabalasa ko kakasalita. Pero babalasahin ko na rin ngayon para sa paggamit mamaya. Itong final card mo na Nine of Wands ay may mga bagay or sitwasyon na nasaktan ka, napagod, at saka naubos yung pasensya mo. Pero itong card na ito ang nagsasabi na sa outcome, ano man yung mga pinagdaraanan mo ay matatapos na or tatapusin mo ito.
At kapag nangyari itong desisyon na ito, i-let go mo na ng tuluyan. Huwag mo nang balikan pa. Kasi yung pag-let go mo or yung tapusin yung koneksyon na ito, maganda yung magiging resulta. Yun ay yung maibabalik mo na yung dati mong powerful na energy. Napilit na sinisira ng iba or kinukuha. Yung bang nagkakapalit ng energy, imbis na masaya ka na kapag nakita mo yung person or nakausap mo siya, hindi na magiging maganda yung mood mo. 444 is a wake-up call to listen to your intuition as it will lead you on the right path. Suporta na itong angel number na ito na ipagpatuloy mo yung mga bagay na gusto mo nang gawin para sa sarili. Para sa ilan na nasa relationship, lahat ng pangunawa at saka yung para magkaayos kayo ng person mo, ginagawa mo. Pero kahit na ito yung gawin mo, ay nauuwi pa rin talaga sa pagtatalo or ang ilan, nauuwi na talaga sa hiwalayan. Posible din na hindi ito matanggap ng person mo yung mga sarili mong desisyon. Ito yung may hirapan ka kasi hindi ka niya hahayaan na mawala sa kanya or maging matagumpay sa mga desisyon mo. At saka base sa cards, pwedeng ikaw ito o yung person mo. Inuuna kasi ng person mo yung yung siya yung magbe-benefit na kahit na hindi na nakakabuti sa person or kapwa. At ito yung magiging sanhi ng pagtatalo nyo ng person mo at lalong mahihirapan kayo magkasundo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita yung feelings mo. Clarity kasi ito na yung nakikita mo para sa sarili mo na gusto mo nang magkaroon ng or mabuhay ng totoo, yung wala nang pagpapanggap. Dahil sa itong next card na nagsasabi na marami kang tinitiis or kinikimkim na sama ng loob or worries. Ito yung karma na depende sa kung ano yung nagawa mo, kung mabuti ba or masama. Kasi kung mabuti, good karma ang darating sa iyo. Yun yung tinutukoy na cause and effect sa card na ito. Dahil nga pinakita sa tarot cards na hindi ka hahayaan ng person mo na mawala sa kanya, ipapakita niya sa iyo muli yung loyalty niya sa iyo. Yung susuyuin ka niya ulit na para maging maayos kayo. Hihingin ng person mo yung kapatawaran mo kahit na hindi niya to nakagawian. Para lang magstay ka sa kanya at maisaayos yung problema niyo. Marami siyang idadahilan na para hindi ka umalis sa buhay niya. Pero syempre dahil sa meron nga kayong pinagsamahan ng person na ito, makakagulo pa rin sa isip mo or sa mga decisions mo at damdamin. Kaya magiging urong-sulong ka rin sa mga desisyon mo. Pinagbibigyan mo yung person pero nakikita mo talaga na hindi kayo compatible sa isa't isa. At hindi napapansin ng person mo yung mga kamalian niya. At ito yung parehong nagpapasakit sa damdamin nyo. Yung pagkakaiba nyo at saka yung gagawin mong desisyon kung iiwan mo yung person mo. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan maging maingat. Mas lalo pang magiging masakit kung magpapanggap ka na okay lang sa'yo yung mga nakaraan. Kung ready na yung person mo na mahalin ka or magseryoso siya, hindi pwedeng napipilitan ka lang. Sa mga nasasabi ng person mo sa iyo na hindi mo naman nakikitaan ng pagbabago. Napaka-importante ng sarili mong desisyon at saka happiness, kaya ito yung mas piliin mo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Scorpio, Libra, Taurus, Aries, Cancer.
Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. I, D, A, Z, K, F, H, G, T, N.